Madaming pagkaing nakahanda sa lamesa nila. Halos ang iba ay dala ng mga magulang ni Cleo. Namamanhika na pala mga ito. Wala siyang kibo, ni hindi niya rin ginagalaw ang pagkain na nasa lamesa. Si Cleo naman ay ganadong-ganado sa pagkain. Ito rin ang lagay ng pagkain sa plato niya na hindi rin naman niya ginagalaw. Hindi rin siya nakikisali sa pagpaplano ng kasal nila sa isang simpleng garden wedding sa mismong mansyon ng mga Mondragon. Andrea, hindi mo ba nagustuhan ang mga pagkain? Napapitlag siya na bigla siyang tanungin ni Cleo. May pag-alala sa mga mukha nito. Umiling lamang si Andrea. Anong gusto mong kainin? Tell me. Tatawag ako sa bahay para magpaluto kay Nanay Tessie. Masuyo ang boses na saad ng binata. Para ito isang ulirang kasintahan kung umakto. Hinawi pa ni Cleo ang buhok niya at inipit sa tainga niya. Meron ka na bang pinaglilian? Mataling-matiningnan niya ito. Hindi ako buntis, Cleo. Huwag kang mag-ilusyon. Mahinang bulong niya sa binata. Kahit na may kaunting kaba na umahon sa kanya. Hindi pa naman siya delayed dahil ngayong linggo pa lang naman ang dating ng buwan ng dalaw niya at mahigpit niyang pinapanalangin na sana ay hindi iyon pumalya. Natigilan ito at nag-isang guhit ang labi. Bagyatin kumalaw ang panga nito. Paano ka naman nakakasigurado na hindi ka buntis? Malamig ang boses na bulong ni Cleo sa tainga niya. Nakaramdam naman siya ng init sa ginawa nito. Mabilis na namula ang mukha ni Andrea. Napatingin siya sa mga kasama nila sa mesa. Nakita niya si Doña Marta na masamang nakatingin sa kanya kaya napayuko siya. Siguro iniisip nito na inaakit niya ang anak nito gaya rin ng mga bintang nito sa kanya noon pa man. Mababa na ang tingin nito sa kanya noon pa man at pakiramdam niya ay mas lalong pang bumaba ang tingin nito sa kanya ngayon. Siniko niya si Cleo para mapalayo sa kanya. Tinawanan lang siya ng binata at hindi naman lumayo sa kanya. Lumayo ka sa akin, Cleo, please. Nakikiusap ng muling bulong niya dito. Okay, relax. Umupo ito ng maayos at kinuha nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito saka masuyong hinalikan. Hindi niya na lamang ito pinansin. Wala rin naman siya magagawa kahit tumanggi siya sa binata dahil alam niyang ipipilit lamang ng lalaki ang anumang naisin nito. Pagkatapos ng hapunan ay sabay-sabay na umalis ang mga bisita nila. Bago umalis si Cleo ay bumulong pa ito na susunduin daw siya kinabukasan para ihatid sa San Juan Elementary School kung saan siya nagtuturo. Tumango na lamang si Andrea rito. Tinutulungan niya ngayon ang lola niya sa pagliligpit na lamesa. Ikaw ba, Andrea, ay nagdadalang tao na? Napatingin siya sa lola Karen niya na huminto sa ginagawa at matamang nakatingin sa kanya. Hindi niya matagalan ang titig nito kaya nag-iwas siya ng tingin dito. Hindi ko po alam, la. Sagot niya sa matanda. Bumuntong hininga ang lola Karen niya at tinuloy ang ginagawa. Bueno, andyan na yan. Mukha namang mahal na mahal ka ni Cleo, Apo. Kilala ko ang batang yon. Mabait at hindi kagaya ng pinsan niyang dati mong nobyo. Napangat siya ng tingin sa lola niya. Hindi niya alam na ganun pala ang tingin nito kay Gary at kay Leo. Tahimik at mabait ang nobyo niya. Halos 2 taon na niyang kasintahan si Gary, pero ni minsan ay hindi ito nagpakita ng kagaspangan o ugali. Maalalahanin ito at maalaga sa kanya. Pinsan ito ni Cleo sa ama. Nakilala niya ito dahil na rin kay Cleo. Agad sila nagkapalagay ng loob, kaya naman ligaw ito makalipas na 6 na buwan ay sinagot niya ito. Nirespeto at ginalang ng kasintahan niya ang kanyang iniingatan na hindi katulad ni Cleo. Hindi na si Andrea sumagot sa sinabi ng lola Karen niya dahil baka masabi niya pa dito ang ginawa ni Cleo sa kanya. Mahal niya ang lola Karen niya. Ito na ang tumayong ina nila magkakapatid nang mawala ang kanyang ina. Masasaktan ito kaya mas mabuti pang ilihim na lamang niya ang katotohanan. Sa totoo lang ay ayaw niya magpakasal. Pero pag hindi naman niya ginawa iyon, iba katotohanin ni Cleo ang banta nito na ipakulong ay tay niya. Isa pa rin sa iniisip niya ang kasintahan. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito na ikakasal na siya sa pinsan nito. Hindi pa ito tumatawag o nagtetext man lang sa kanya. Gusto niya magtampo sa nobyo. Pero siguro, mas okay na yung wala ito. Hindi niya pa rin kayang pakiharapan ito hanggang sa ngayon. Ikaw na magtuloy nito. Ako'y natake na naman ng rayuma.
Untag sa kanya ng lola Karen niya. Ngumiti lamang siya sa lola niya at marahang tumango. Sinundan na lamang niya ng tingin ang lola niya palabas ng komedor. Anak, tawag sa kanya ng tatay niya nang pumasok ito sa kusina. Bakit ho? Ikaw ba'y napipilitan lamang sa kasal ninyo ni Cleo? Pansin ko kasi kanina, parang hindi ka naman interesado sa pagpaplano ng kasal ninyo. Sa susunod na linggo na yun, anak. Kung ikaw naman ay napipilitan lang, magsabi ka lang. Ang tatay ang gagawa ng paraan para sa'yo. Nangilid ng luha ni Andrea sa sinabi ng ama. Lumapit siya dito at yumakap. Pagod lang ako, tay. Kaya wala ako sa mood kanina. Saka si Cleo na bahala sa lahat. Kung pwede ko lang aminin, tay. Ayaw ko talaga magpakasal sa taong sumira sa buhay ko. Pero hindi ko kayang unahin ang sarili kong kapakanan kapalit ng sayo, tay. Aniya sa kanyang sarili. Mahal na mahal niya ang tatay niya. Saksi siya sa mga sakripisyo nito para sa kanilang magkakapatid. Mas inuuna nito ang mga pangangailangan nila kaysa sa pansarili nitong pangangailangan at napakaliit na bagay ng gagawin niyang sakripisyong pagpapakasal kay Cleo kumpara sa mga nagawa nito. Siguro nga, nagawa ng tatay niya na kumuha sa kumpanya pero hindi nabawasan noon ang pagmamahal at respeto niya dito. Alam mo anak, malungkot ang tatay kasi mag-aasawa ka na. Sabi nito na halata nagpipigil maiyak. Bakit naman ho? Malambing na saad niya. Hindi pa kasi handa ang tatay na ang munti niyang prinsesa ay magiging reyna na ng iba. Bahagya itong natawa. Natawa na rin si Andrea sa biro ng ama pero nakaramdam din siya ng lungkot. Hindi pa rin kasi siya handa na mag-asawa at bumukod sa kanyang pamilya. Pero masaya na din naman ako dahil alam kong hindi ka pababayaan ni Cleo. Alam kong hindi kanya sasaktan, anak. Natigilan siya sa sinabi ng kanyang ama. Kung alam mo lang, tay. Kinagat niya ang labi para hindi masabi ang naisabihin na kanyang isip. Ganyan din ho ang sinabi ng lolo Karen. Paano niyo naman nasabi na hindi ako sasaktan ni Cleo, tay? Dahil siya, hindi yun kayang paniwalaan. Iginiya siya ng ama pa upo. Dahil mabuting bata iyon. At noon pa man, ay alam ko may pagtingin na sa'yo ang isang yun. Dangan lang at sigara naging kasintahan mo, anak. Hindi nakaimik si Andrea. Posible kaya na may gusto sa kanyang kababata, kaya nito nagawa ang mga bagay na ginawa sa kanya para mapilitan siyang magpakasal dito. Hindi niya rin kasi alam kung bakit ito nagawa iyon sa kanya. Maliban na lang sa gusto siya nitong pakasalan. Maaari kaya na dahil gusto siya ni Cleo? Ipinilit niya ang kanyang ulo. Bakit para may saya na umahon sa puso niya? Bumilis ang tibok niyon saka lamang may gusto sa kanya si Cleo. Kinabukasan nga, inaabutan ni Andrea si Cleo na nasa sala nila at nagkakape. Agad itong tumayo nang makita siyang lumabas ng kwarto niya. Nakasuot ito ng jeans na itim at itindi na v-neck t-shirt at nakaputing rubber shoes naman ito. Simple pero hindi niya maiwasang humanga sa binata. Guwapo ito at hindi lingid sa kanya na napakaraming halos babae ang gagawin ng lahat para lang mapansin ni Cleo. Guwapo din naman si Gary pero yung tipong pang boy next door ang datingan nakabalitaran naman ni Cleo. Good morning, babe. Nakangiting bati ni Cleo sa kanya. Bagong ahad ito kaya maliwala sa mukha. Good morning din. Timing bati niya dito. Lalong lumapad ang ngiti ng binata. Pinagdala nga pala kita ng breakfast. Nandoon sa kusina at nakain na. Tumango lang siya at nauna nang pumunta sa kusina. Nakita niya doon ang kapatid na si Liam at kumakain na. Liam, sa atin mo yung brownies. Yung pancake na lang sa'yo. Sabi ni Cleo na nasa likuran na niya. Ay, sorry naman. Nakangiting sabi ni Liam. Nakasuot na ito ng uniform nito. Third year college na ito. Ipinaghila siya ng bangko ni Cleo saka tumabi sa kanya. Nasaan pala si tatay at si Lola Karen? Tanong niya sa kanyang kapatid. Maagang pumasok ang tatay. Ang Lola Karen naman nagpunta sa Malao at minagdaluhan daw na kasalan doon. Paliwanag ng kapatid niya habang patuloy lang sa pagkain. Andrea, tikman mo to. Nagulat pa siya na nakaumang na ang kamay ni Cleo na may hawak na brownies sa kamay. Namula ang mukha ni Andrea
at napilitang kainin ng brownies. Masarap ba? Nakangiting tanong nito. Tumango na lamang siya at hindi na umimik. Nagsandok na siya ng sinangag at bacon na siguro dala rin ni Cleo. Mayroong bacon at corned beef sa lamesa, pati pancake at brownies. Hindi naman sila nag-aalmusal ng ganito. Sapat na sa kanila ang daing na binabad ng lola Karen niya at sinangag. Wala bang daing? Tanong niya kay Liam. Bakit, Andrea? Naglilihi ka ba sa daing? Sabay silang napalingo magkapatid kay Cleo. Buntis ka, ate? Hindi. Oo. Sabay silang sumagot ni Cleo. Tinignan niya na masama ang binata. Tinaasan lang siya nito ng kilay. Patabog na binitawan ni Andrea ang kubyertos at tumayo na. Nawalan na ako ng gana. Tumalikod na siya at kinuha mga gamit niya saka lumabas ng bahay. Hinabol naman siya ni Cleo at pinigilan sa siko. Hindi ka pa kumakain, Andrea. Nawalan na nga ako ng gana. Bakit ba? Dahil ba sa sinabi kong buntis ka? Ano bang problema doon? Ikakasal naman tayo. Nagpantigan tayo nga ni Andrea sa sinabi ni Cleo. Ayoko magbuntis. Ayoko magkaanak. At lalong ayoko rin magpakasal sa'yo, Cleo. Asik niya sa binata at hindi rin niya napigilan ang mga luha na bumagsak sa mga mata niya. Humigpit naman ang pagkakahawak ni Cleo sa braso niya. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. At kanino mo gusto magkaanak at magpakasal? Kay Gary? Tumawa ito na nakakaloko. Magpasalamat ka na lang dahil sa akin ka magpapakasal at hindi sa pasaway kong pinsan. Makahulugang sabi nito. Anong ibig mong sabihin? Nilabanan ni Andrea ang takot na naramdaman sa galit na nakalarawan sa mukha ni Cleo. Kung balak mo sirain si Gary sa akin, sorry ka. Pero hindi ka magtatagumpay. Natigilan naman ang binata. Lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanya hanggang sa bumitiw na ito at namulsa na lamang. Naging blanco ang ekspresyon ni Cleo. I know, kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala sa akin. Parang sa sarili nito sinasabi iyon at hindi sa kanya. Bumuntong hininga ang binata. Malungkot ang mukha nito at nagyuko ng ulo. Pero kahit anong paniwalaan mo, sa akin ka pa rin magpapakasal. Akin ka lang, Andrea. Hindi niya mabasa ang emosyon na dumaan sa mga mata ni Cleo bago nag-iwas ang tingin sa kanya. Ihahatid na kita, halika na. Sinundan na lamang niya ito ng tingin nang lumakad ito papunta sa kotse nito nakaparada sa bakuran nila. Pinahid niya muna ang mga luha saka sumunod sa binata. Wala silang kibuan hanggang sa makarating sila sa eskwelahan. Bababa na sana si Andrea nang pigilan siya ni Cleo. Nilingon niya ito. Nakita niya ang isang bag na inaabot ito sa kanya. Baon mo nga pala, sabi nito na hindi nakatingin sa kanya. Hindi na. May nabibili naman sa kantin. Malamig na tanggi ni Andrea dito. Please, gumising ako ng alas 3 ng umaga para ihanda yan. So please, kunin mo na, Andrea. Anito na nagsusumamo ang mga mata. Para namang may maplo sa puso ni Andrea sa sinabi ni Cleo. Hindi ito sanay na gumising ng maaga pero ginawa nito para lang igawa siya ng baon. Bumuntong hininga ang dalaga saka inabot ang bag. Ngumiti naman si Cleo at kinintalan siya ng halik sa pisngi. Maraming salamat, Andrea. Susunduin kita mamaya. Malambing na sabi nito. Tumango na lamang ang dalaga saka lumabas na ng sasakyan. Andrea, sabay na tayo mag-lunch? Tanong ni Clarissa nang nakasungaw sa pintuan ng klasong niya. May baon ako. Ikaw ba may baon ka? Napatingin siya sa bag na nakapatong sa desk niya. Oo, meron. Okay, sige. Dito na tayo kumain, mainit sa kantin. Nakangiting sabi ni Clarissa. Tumango na lamang sa Andrea at iniligpit ang mga lesson plan niya para makaespasyo sa pagkain nila. Hinila naman ni Clarissa ang isang upuan palapit sa mesa niya. Binuksan niya ang bag at may nakita siyang note na nakalagay sa loob nun. Happy lunchtime, babe. Ubusin mo to, ha? I made this for you. Cleo. Nakagat ni Andrea ang labi para pigilan ang ngiti na gustong kumawala. Uy, ano yan? At mga agawan ni Clarissa ang notes ni Cleo. Pero mabilis niya yung naiiwas at ibinulsa.
Wala. Matipid na sabi niya. Kanino galing yun? Kay Papa Gary ba? Kinikilig pa na sabi ng kaibigan. Hindi naman siya nagsalita pa dahil hindi nito alam na hindi na nagpaparamdam sa kanya ang kasintahan. Hindi rin nito alam ang nangyari sa kanya at ang nalalapit na kasal nila ni Cleo. May 2 Tupperware sa loob ng bag. Binuksan niya yung mas maliit. Mayroong corn kernel doon na may green peas at carrots at lalo siyang ginutom sa amoy niyon. Ang isa naman ay may kanin na hugis puso at chicken with glazed honey. Sarap naman ang baon mo. Puri ni Clarissa na nakatingin sa pagkain niya. Gusto mo ba? Alok niya dito. Nakangiti naman itong tumango sa kanya. Kumuha nga ito at pumikit pa na tikman ang chicken. Ang sarap naman. Kinikilig na sabi ni Clarissa. Kumuha din siya at tumikim. Masarap nga. Magaling talaga magluto si Cleo. Naalala niya pa noon na madalas siya nito ipagluto kapag nagpaplano sila mag-picnic. Hilig ng binata ang pagluluto. Sabi ni Cleo noon sa kanya ay gusto nito maging chef pero hindi ito hinayaan ng daddy nito. Napilitan nitong kumuha ng business administration at ang masteral sa US. Nang makaalis ang binata ay noon naman nanligaw sa kanya si Gary. Last year lang na umuwi ito galing sa pagmamasteral nito. Nagulat pa si Cleo noon nang malaman na sila na pala ng pinsan nito. Simula nga noon ay parang nag-iiba na si Cleo sa kanya. Kung sino-sino na ang mga babaeng napapabalita ang relasyon ng binata. Nagbago na ito simula na umuwi galing US pero hindi niya akalain na makakagawa ito ng masama sa kanya. Kahit pa napansin niya noon na may nagbago kay Cleo. Ano kayang hakbang ang gagawin ni Cleo para mapaibig si Andrea? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.